Magandang umaga sa lahat. Ako po si Erco Villesa. Ang pilosopong Pilipino na napili ko ay si Michael Ner E. Mariano sa kanyang libro na pinamagatang Ethics, Foundation of Moral Valuation. Sa papel ko, ito ang pamagat, dangal ng tao bilang batayan ng moralidad bilang isang walang kahulugang mundo. Dahil na ito, tatalakayin ko na kung paano mananatiling matatag ang moralidad kahit sa mundong walang likas o kusmik na kahulugan. So sa papel na ito ang tanong ko. Paano nagiging batayan ng moralidad ang tao kung walang cosmic o likas na kahulugan ang mundo? Kung walang cosmic purpose, mawawala ba ang tama at mali? At ako ay naghahanap ng sagot sa pamamagitan ng pagsusuri sa kakayahan ng tao mismo, hindi sa kosmos, bilang pinagmumulan ng moralidad. So panimula. Ang tanong kung saan nagmumula ang moralidad ay isang mahalagang usapin sa filosofiya. Madalas itong itanong kung bakit nating sinasabing tama o mali ang isang gawain. Sa aklat na Ethics, Foundation of Moral Valuation, ipaliwanag ni Michael Ner E. Mariano na ang moralidad ay isang batayan sa dignidad ng tao bilang isang rational at malayang nilalang. Ibig sabihin, ang tao ay may kakayahang mag-isip, magpasya at pumili kung ano ang mabuti o masama. Dahil dito, nagiging posible ang moralidad o moral responsibility o pananagutan sa ating mga kilos. Batay sa ideyang ito, layunin ng papel na ito na ipakita na ang moralidad ay matibay na batayan sa kalikasan ng tao bilang moral agent. So ito ang aking thesis base sa aking pagtanong. So ang moralidad ay mananatiling posible at may objektibong batayan dahil ang tao ay rational at malayang moral agent. So ang moralidad ay hindi nakadepende sa cosmic meaning sapagkat sapat na ang rasyonalidad at kalayaan ng tao upang kilalanin ang tama at mali. Kung ang tao ay may kakayahang mag-isip, pumili at managot, mayroon ng matibay na batayan para sa moral obligation. So, ito ang aking tatlong punto o argumento. So, una, ang rasyonalidad bilang pundasyon ng moral valuation. Ang moral na paghuhusga ay nakaugat sa rasyonal na kakayahan ng tao. Ibig sabihin, ang tao ay may kakayahang mag-isip, magsuri, at magbigay ng dahilan kung bakit tama o mali ang isang kilos. So dahil dito, ang moralidad ay hindi basta emosyon, tradisyon, o opinion lamang sapagkat ito ay isang rational na gawain. So ikalawang argumento, kalayaan bilang batayan ng moralidad na pananagutan. So ang moralidad ay nangangailangan ng kalayaan. Ang isang kilos ay nagiging moral lamang kung ito ay malayang pinili. Kung ang tao ay napipilitang kumilos, hindi siya maaring managot sa kanyang ginawa. So halimbawa na lang dito ay sa klase, may group o triad na repetitio. Pipilian kung sino ang gagawa ng report at sino ang magpe-present. So ang bawat isa ay mananatiling malayang pumili. Kung pipiliin nilang mandaya o hindi magtrabaho, sila ay mananagot. So dito, ang moral responsibility ay dahil sa kalayaan nilang pumili kahit may impluwensya ang guro o ang grupo. So ikatlong punto, ang moralidad ay hindi nakapatay sa cosmic meaning. Hindi kinakailangan ang isang mundong walang likas o may likas na layunin upang maging makabuluhan ang moralidad. So kahit walang intrinsic meaning ang sansilukob, mananatili ang dignidad ng tao bilang moral agent. Kahit walang cosmic purpose, mananatili pa rin ang moralidad ng tao bilang moral agent. So halimbawa na lang ay may isang kaklase na tumulong sa bagong estudyante na hindi niya kilala o pwera na lang dito sa seminaryo, may bagong pumasok dito sa seminaryo at kailangan tulungan. So hindi ko ito kilala pero kailangan nga tulungan ko siya dahil responsibilidad ko rin na tumulong ng iba. So hindi ito ginagawa dahil may cosmic purpose o layunin ng mundo o ito ang roles ng seminaryo na magtulungan, kundi dahil kinikilala niya ang dignidad o kinikilala ko ang dignidad at karapatan ng kapwa estudyante o kapwa ko seminarista. So kahit walang cosmic meaning, mananatiling tama at makabuluhan ang kanyang ginagawa o ang aking ginagawa na pagtulong. Unang pagtutol, hindi rason kundi damdamin ang batayan ng moralidad. So may nagsasabi na ang moral judgment ay bunga lamang ng damdamin at emosyon.
So sabi nila, hindi sapat ang rasyonalidad bilang pundasyon ng moral valuation. So ayon nga kay David Hume sa libro na pinamagatan niyang A Crisis of Human Nature, na sinasabi niya ang rason ay alipin ng damdamin. So ibig sabihin ang rason ay hindi gumagawa ng moral judgment dahil ito ay instrumento lamang ng upang makamit ang nais natin o ating emosyon. So para kay David Hume, kapag sinasabi nating mali ang pagpatay o mabuti ang pagtulong, ang pinagmulan nito ay pakiramdam ng pag-ayaw o pag-aproba, hindi lohikal na prinsipyo. So ikalawang pagtutol, hindi ganap na malaya ang tao. Nagsasabi na ang tao ay hinuhubog ng kultura at kapaligiran, kaya walang tunay na kalayaan. Sinasabi nitong ang tao ay hindi ganap na malaya dahil ang kaniyang mga kilos ay nihubog sa kultura, sa silohiya, kasaysayan at panlipunan presyon. So dito kung wala tayong tunay na kalayaan, mawawala ang batayan ng moral responsibility. Halimbawa na lamang dito ay kung ang isang tao ay lumaki sa marahas na kapaligiran at natutong maging agresibo. So dahil dito, maaari ba siyang lubos na managot sa kanyang kilos? O sa ganitong pananaw, ang moralidad ay maaari manatili bilang social system ng reward punishment. So ngunit hindi na ito nakabatay sa tunay na kalayaan o malayang pagpipili. So ikatlong argumento, kung walang cosmic meaning, relatibo ang moralidad. So may nagsasabi na kung walang cosmic purpose or kahulugan, wala ang matibay na batayan ng tama at mali. At kung ang mundo ay walang likas o objektibong kahulugan, mawawala rin ang matibay na pundasyon ng moral values. So sabi nga ni Edward Westermarck sa libro na Ethics Relativity, ang nagbigay diin na ang moral values ay nakadepende sa kultura at panlipunang gawi. Kung ganito, walang universal na pamantayan ng tama at mali. Sa ganitong pananaw, ang moralidad ay produkto lamang ng kasunduan ng tao. So walang mas mataas sa batayan na sasabing ang isang moral system ay mas tama kaysa sa iba. So sa unang sagot, hindi rason kundi damdamin ang batayan ng moralidad. So tama, ang damdamin ay pinagmulan ng moral impulse. Ngunit ang rason ang nagbibigay ng pagsusuri at universalidad. Hindi kinakailangan itanggi na ang damdamin upang itanggol ang rason. Ang mas maingat na posisyon ay ito. Ang damdamin ay maaaring pinagmulan ng moral impulse, ngunit ang rason ang nagbibigay ng forma o pagsusuri at universalidad. Halimbawa na lamang, maaari tayong ramdam ng galit sa isang hindi makatarungang kilos, ngunit ang tanong kung makatarungan ba ito o hindi ay nangangailangan ng pagsusuri. So ang importante ay ang rason ng isang dignidad ng tao. Kalawang sagot sa pagtutol, kalayaan ang determinismo. Ang sagot dito ay hindi kailangan ipagtanggol ang absolute freedom. Ang kailangan lamang ay practical o reflective freedom, ang kakayahan na magnilay sa ating mga dahilan bago kumilos. So maaring maimpluwensya ang kultura at psikolohiya, ngunit hindi ito inaalis ang kakayahan ng tao na suriin ang mga impluwensyang iyon. Halimbawa na lamang ay maaari tayong lumaki sa isang kulturang may diskriminasyon, ngunit kaya nating tanungin kung ito ba ay makatarungan. Maaari tayong may emotional na reaksyon, ngunit kaya nating pigilin o baguhin ito. So ikatlong sagot sa pagtutol, kung walang cosmic meaning, relatibo ang moralidad. Ang moral objectivity ay hindi kailangan manggaling sa kosmos upang maging totoo. Ang moralidad ay maaring maging objektibo dahil ito ay nakaugat sa istruktura ng moral agent mismo. Kapag kinilala natin ang ating sarili bilang rational, so ibig sabihin na
ang iba ay may parehong katayuan. So mula rito sa pananaw, ang mga prinsipyo tulad ng paggalang sa dignidad ng tao, nagpakilala sa karapatan ng iba, pag-iwas sa paggamit sa kapwa bilang simpleng instrumento. Ang prinsipyo na ito ay hindi nakadepende sa cosmic purpose. At yan lamang po. Maraming salamat.